Magandang gabi po sa bawat isa. Hallelujah. Thank you, Lord. Praise God. Magandang gabi po sa bawat isa. Purihin po ang Panginoong Diyos. Hallelujah, hallelujah. Iba't ibang dalangin, inidinig ng iisang Diyos natin. Kahit naman sa limong panganapin, natatami ang pinagtitinagan natin. Kahit naman sa sari-saring awit, pinagpupuwihan ng isang langit. Kahit naman sa bilang ng salita, sa isang Diyos sumasamba. Purihin po ang Panginoong Diyos. Hallelujah, hallelujah. May isang dalangin, pagsama sa Diyos natin. May isang pag-ibig, si Kristo'y purihin. Isang awit, isang tinig sa isang Panginoon. Isang bisig, isang libig sa bawat panahon. Kay Jesus na tayo'y Praise God. kahit saan pamagsanga, kahit saan ang lupa, kay Jesus mapag-isa tayo lahat. Kahit ang ibang dalangin, ininig ng isang Diyos natin. Sa iyong mga nagsasama, iba't Sa inaasahan, sa banal na may isang dalangin, pagsama sa Diyos natin, may isang awitin. Praise God. Hallelujah, hallelujah. Isang awit, isang tinig sa isang Panginoon. Isang bisig, isang libig sa bawat panahon. Kay Jesus na tayo'y nanunumpa. Kahit saan pamagsanga, kahit saan mang lupa, kay Jesus mapag-isa tayo Praise God. Hallelujah, hallelujah. Kamusta na po kayo? At tayo po ngayon ay patuloy na nagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos dahil tayo po muli ay makakapag-broadcast live ngayon po sa Quezon City para sa atin pong Bible study. Ayan. Kaya I hope kayo po ay nasa magandang kalalagayan po mga kapatid at ako po ay naniniwala na ang Diyos po ay talagang napakabuti sa buhay po ng bawat isa sa atin. Muli po, galing tayo ng school at nagpapasalamat po tayo at patuloy po na iniingatan tayo ng ating Panginoong Diyos sa lahat ng ating gawain. Binabati natin si Ate Emmy at gayon din po si Demalyn sa lahat po ng ating mga kapatid na kasakasama po natin ngayong gabi. Pagpalain po tayo sa kabutihan po ng ating Panginoong Diyos. Kaya tayo po ay nagpapasalamat at retreat ho kasi namin din po ngayon sa Catholic Church po. Yan po yung parang moment po na ang lahat ng mga magkakasama na mga co-teachers, lahat po pati po mga workers, security guard, lahat po mga
manggagawa, pati po mga staff ay nagkakaroon po ng tinatawag nating retreat, parang pamamahinga po, pero actually isang buong araw siya na andun ho, may mga prayers at may mga exchanges po ng mga insights, ng mga ideas po. Kaya tayo po ay nagpapasalamat dahil kanina ay napaka-busy po. Buti na lang po at tayo po ay talagang pinagkalooban naman ng Panginoong Diyos ng pagkakataon ano ho, na ayun nga ho, tayo po ay makauwi kaagad ho ng maayos, makauwi po tayo kaagad ng mapayapa at wala namang ano pang mga aberya ho. Buti na lamang po at hindi ganoon ka-traffic po. Nagpapasalamat talaga tayo sa Panginoong Diyos, hindi naman po tayo na traffic. Kaya kamusta na po kayo? Isa pong mapagpalang gabi po sa bawat isa po sa atin. Nagpapasalamat tayo dahil may mga bago tayong pag-aaralan po ngayon at ito pong mga aralin natin may kinalaman sa paglago po ng ating buhay Kristiyano. Nagpapasalamat tayo sa mga answered prayer po natin na niloloob po ng Diyos na ang ating mga kapatid ay patuloy po na sila po ay pinagagaling ng ating Panginoon, lalong-lalo na si Nanay Soli sa kanya pong mabilis na paggaling at recovery po nung kanya pong ginawang procedure sa mata. Nakakakita na po ng malinaw si Nanay Soli at gayon din naman po ang ating mga kapatid, si Sister Clarice na atin pong ipinananalangin araw at gabi po. Maraming salamat sa Panginoon Diyos sa mabilis naman din po nakagalingan po ni Sister Clarice. Ayan, talagang ang dami pong mga answered prayer. Pagka tinitignan ko po yung journal ko rito, talagang God is good all the time and all the time God is so good. Ayan po, talagang hindi naman tayo ho pinagkukulang ng Panginoong Diyos at talaga naman pong tayo ho ay nakakaranas ho ng lahat ng answered prayer. Gayun din naman po yung atin pong panalangin para po sa ating mga kapatid. Ano ho, ayan po, at nagpapasalamat din naman po tayo. Dami-dami no, mga answered prayer po talaga. Napakadaming mga answered prayer na nakikita natin ho. Kasama pa rin po si Nanay Linda ho. Ayan po, si Mami Linda sa Dasmariñas. Magandang gabi po sa inyo. Pagpalain po kayo ng ating Panginoong Diyos sa lahat po ng inyo pong mga kabutihan na patuloy din pinapanalangin po tayo ni Nanay Linda po, Linda Bilog. Ayan po, nagpapasalamat po tayo. Gayun din po ang atin pong patuloy na pasasalamat din po sa Panginoon. Ang bilis-bilis na mga recovery po ng ating mga kapatid sa mga sakit na kanila pong nararanasan. Si Ate Lina po ay pinalalakas na rin ng Panginoong Diyos. Kasi yun po yung ating advokasya talaga po bakit po hindi natin ipag-pray, ipagkaloob po sa ating mga kapatid, yun pong ninanais nila na kagalingan. Yung ninanais po nila na mabilis po na maranasan nila po yung pong effectivity po ng kapangyarihan ng Diyos. At pwede pong padaluyin yan, basta masikap po tayo na patuloy na dumadako sa banal na presensya ng Panginoon, hindi tayo ho nagmamaliw sa kapapanalangin. At talaga naman ho na ang Word of God ay nagpapalakas po. Kasama na rin po diyan yung matindi at malalim po na pananampalataya. Kaya nais ko rin pong i-share ito. Yan pong malagong pananampalataya. Kasi pag malago ang pananampalataya mo, talagang tagumpay po ang kakaharapin po ninyo. Kaya magandang gabi po sa ating mga kapatid. Kay Marlo, pag nandyan si Marlo, nandyan din po si Demalin. Kaya magandang gabi po kay si Sir Jean Cariaga. Ayan ang mga kapatid po natin. Si Joan Navarro Cruz at si Samantha Dumagit. Magandang gabi po sa inyo. Ayan po, nababati po natin. At ayun nga po, ay ako'y nagpapasalamat din po. Lahat ng pag-iingat po ng Diyos sa akin pong sister wife. Ngayon po nasa Nueva Ecija naman po siya. Bagaman napaka-busy, hindi nawawala po yung pong gabay at patnubay ng Panginoon. Pag nagmamaneho pa po siya, pag sumasakay siya ng eroplano, at halos buong Pilipinas na nalilibot niya. Thank you po sa lahat po ng mga panalangin po ninyo, sa mga concern po ninyo. At maingat po na nakakauwi ang aking misis o ang aking may bahay. Binabati ko po ang aking may bahay po. Diyan po ngayon sa Nueva Ecija.
at lahat po ng akin pong mga kapatid, saan man dako kayo ng buong mundo, lalong-lalo na mga kapatid natin sa US. Kamusta na po kayo? Konting ingat lang din po sa mga kapatid natin sa gitnang silangan, although kayo po'y nakabalot palagi sa aming prayer in the morning at sa mga journal po na aking binubuklat, lalo na si Sister Aster, ganun po ang aming panalangin para sa inyo at kay Ivan, at gayon din ang prayer namin kina Paulo, kina Shed, at sa kanyang buong pamilya, kasama na po ang ating mga iba pang kapatid, sila Alex at saka si Len Dungo. Kamusta na rin po of course si Ate Ellen, si Sean, lahat-lahat po kayo dyan. Palagi po kayong nasa prayer dahil alam po namin kayo po'y nasa gitnang silangan. Sa mga kapatid po natin na palagi pong nakasubaybay, lalo na po ang buong Cruz family, binabati po natin mula po sa Florida sa maayos po na pag-uwi nila. Brother Kaloy, sila Sister Divine po. Magandang gabi po sa inyo. Kay Dr. Norman po, sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoong Diyos. Ayan. Kaya napakadami po ng mga pangyayaring napakagaganda po, no? At sana ho maranasan din po ninyo yung kapangyarihan ng Diyos yung every morning po. Communal prayer po is very effective when you ask for healing. Communal prayer in the morning gives you protection. Communal morning prayer po will give you resistance against diseases. Minsan nga ho kahit wala po kayong vitamins na maintenance pero hindi hahayaan ng banal na espiritong magkasakit po kayo. Lalo kung kayo po ang namumuno, lalo kung kayo po ang daluyan ng mga pag-aaral, kasi hindi pwedeng magkasakit po. Bigyan po ng Diyos ng puwang ang sakit, lalo na sa kanyang punong tagapangaral o kaya sa kanyang senior pastor po. Kaya yun ang nilalagay ko na dedication sa puso ko. Hindi ako a-absent po, no? Loobin nawa ng Diyos na hindi ako maka-absent sa prayer meeting, hindi po ako maka-absent sa Bible studies, lalo na po sa mga kapatiran namin sa Marbal. Ayan. Kita-kits po ulit. Nagkaroon po kami ng couples night noong pong nakaraang linggo, at ngayong March 13 naman po, loobin nawa po ng Diyos. At gusto ko rin pong i-announce sa lahat ng mga kapatid, March 15 po ng 2:00. Yun po ay linggo, sa mga kapatiran natin sa Puray Christian Church, sa lahat ng mga kapatid po natin sa Feast of Harvest, kung hindi pa po kayo nababaptize, ay meron na po tayong bagong linis na swimming pool po doon po sa may Care Force, sa bandang likod po ng Care Force, malapit sa bahay nila Sister Irma, na ito po'y pinagagamit para po sa ating baptism. Kaya samantalahin natin ang pagkakataon mga kapatid. Hindi po lahat ng church may swimming pool na sarili. At tayo po ay nagpapasalamat dahil pwede po tayong gumamit ng swimming pool. Magdala lang ho kayo ng ekstrang damit. Meron naman po tayo na baptismal gown. Dali nyo po yung Bible ninyo, notebook at saka lapis sapagkat magkakaroon tayo ng baptism class. Ang mga candidate po dyan, pwede na po yung 9 years old and above. Basta alam na po ng mga anak ninyo yung mabuti at masama, pwede na po silang bautismuhan po sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. So, i-conduct po namin yan sa March 15. Kung sakaling dumami po, ay i-move natin ng March 22, or may isa o dalawa po na gustong magpabautismo, magpalista lang po kayo kay Crisel. Si Crisel po ang aking secretary at ang church secretary natin dahil i-schedule po natin ang inyo pong gagawin na baptism. At gayon din naman po sa atin pong Holy Week, meron po tayong film showing na ipapalabas po, at nais ko pong ipaalam sa inyo na ito pong film showing na ito ay gaganapin po sa Biyernes Santo ng Abril 3. Alas 3 po onwards, alas 4, alas 4 po ng hapon hanggang alas 5, may konti po tayong merienda at may mapapanood po tayong maganda po this coming April 30. Biyernes Santo po yon. At yung April 5 naman po natin, yan po ay ang atin pong Easter Sunday. So, maaga tayo mga kapatid, 5 o'clock to 6 o'clock po tayo, diyan po sa atin pong church, dito po sa Feast of Harvest, para tayo ho ay makadalo po nito pong ating Easter Sunday ng alas 5 hanggang alas 6. Kaya
Magandang gabi po sa lahat ng ating mga kapatid. Kami po ay kung loobin ng Panginoong Diyos sa mga kapatid nating mga taga-Puray Christian Church. Magandang gabi po sa inyo, sa lahat po ng nandiyan sila Georgie, kasama po sila Pastor sa Elmer at saka po si Sister Leia. Kami po ay aakyat diyan sa inyo ng March 29. Ayan. So muli ho, magkita-kita po tayo sa March 29 sa pag-akyat at pagbisita po namin para ma-monitor po ang lahat ng gawain yan, makapag-share po ng Bible study sa Puray. So mark that in your calendar, mga kapatid po sa Puray Christian Church. Pagpalain din po kayo, Sister Alice, si Sister Crisel, magandang gabi po sa inyo. Kasama na din po, of course, ang buong De La Rosa family. Ayan. So magandang gabi po sa inyo, lalo na po kay Sister Baby. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Nawa po ay very clear ang atin pong broadcasting ngayon sa amin pong tahanan. Dito po kami ngayon sa Rojas District, sa Scout Reyes. Yan. Katabi lang ho ang Scout Reyes ng Scout Chuatoco, Scout Tobias. Ayan po sa may Quezon Avenue banda ho. So most commonly po ang lugar namin, ang tawag po dito ay Timog, Timog, Quezon City. Kasi ito po yung mga scout sa kasaysayan natin, at sa kasamaang palad sila po yung mga miyembro ng Jamboree na alam niyo naman po bumagsak sa Indian Ocean yung kanila pong eroplano noong 1960s at kinamatay po ng marami pong mga Boy Scout. Andiyan po si Scout Pentebella, andyan po sila Scout Tobias, si Scout Reyes, ayan po Scout Chuatoco, at kami po ay nagkataon nandito kami po sa Scout Reyes. Kaya isang mapagpalang gabi po sa lahat. Brother Jimmy, kamusta po kayo? Si Sister Irma, Sister Odi, pagpalain po tayo ng ating Panginoong Diyos. Pagpalain po si Nanay Soli, lalong-lalo na si Arlene at saka po si Angelica, ang mga negosyante po na patuloy na pagpalain kayo ng Lord. Huwag din po ninyong kakalimutan to bless the church and also to bless our Lord Jesus Christ. Kaya magandang gabi po sa lahat ng ating mga kapatid. Kay Ate Emmy at kay Brother Greg, yan mga kasama po natin sa morning prayer meeting. Talagang sila po yung nananalangin din sa pastor, kaya ako'y nagpapasalamat sa inyo. Sa kabutihan po ninyo, Yan po, nakita ko din si Ate Myla. Kamusta na po si Ate Sel? Yan, mamaya si Sister Menchi. Yan, pinaplano namin po sa takdang panahon yung physical Bible studies na ilalive po natin dyan po sa bahay ni Ate Menchi. Kaya magandang gabi po sa lahat ng ating pong mga kapatid. Kamusta na po si Ate Fe? Ate Fe, tsaka po si Maring Mila. Atin-atin na lang, Maring Mila. Natutuwa ako, hindi ko naman kumari si Sister Mila, pero ang tawag ko Mars na eh. Magandang gabi po sa inyo at sumaatin po ang magandang pagpapala ng ating Panginoon. Maribel Ray Buenan, lahat-lahat po. Masyadong marami yung bumabate. Minsan ay paano lang po, pa-slice lang po ako ng mga binabati po talaga rito. Hindi ko mabati po. Pero alam niyo, tao sa aking puso, ang pag-ibig ko po sa inyong lahat, ang pagmamahal po na isinasagawa natin para patuloy po na i-bless tayo ng Panginoon at ang kanya pong banal na gawain. Kaya talagang ako po ay nagpapasalamat dahil wag ninyong kakalimutan talaga mapag-aaral ng Bible studies, mga pag-aaral natin ng ating mga Biblia. Baka po kasi, sinasabi nyo panahon na ng artificial intelligence, panahon na ng mga TikTok, panahon na po ng Facebook, kaya hindi na napapanahon ng Biblia. Doon po kayo nagkakamali. Lahat po ng mga digital artificial intelligence na yan, nasa kapangyarihan pa rin po ng Word of God yan. Kaya napapanahon po, hindi po nawawala, patuloy po na nagagamit po yung Word of God po. Kaya po sa gabing ito, atin pong tatalakayin ang isang Bible studies na pinamagatan po nating Malagong Pananampalataya. Na kung tatanungin niyo po ako, pwede ba yun, Pastor, sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Kristo ay lumago po ang isang mananampalataya?
Alam niyo po mga kapatid, lahat po ng mga tinawag ni Kristo na kanya pong mga alagad ay naka-encounter po sila na sila po ay pinatay, sila po ay pinahirapan, sila po ay napugutan ng ulo. Hindi naman po yun basta-basta na tinawag ng Panginoon, handa na silang mamatay. In fact, meron pong day by day na pagbabagong ginagawa po ang banal na espiritu sa kanilang puso upang sila po ay makapagbago, upang sila po ay magkaroon po ng malagong pananampalataya. Si Pedro nga po, nung pong dadakpin na si Kristo, bumunot po siya at kanya pong tinagpas yung pong tenga ni Malco. Ayan. At yung pagkakatagpas niya ng tenga ni Malco, muntik na po na sabi nga natin, talagang makapatay si Pedro, pero sabi nga ng ating Panginoon, ang nabubuhay sa pamamagitan ng tabak ay mamamatay din sa pamagitan ng tabak. Kaya mahalaga po na ang isang believer ay lumago, kasi pag hindi po lumalago, ibig sabihin baka po wala po tayong ugnayan kay Kristo. Imposible na hindi po lalago ang Kristiyano, imposible na hindi po lalago ang mananampalataya kung tayo po ay nakaangkla kay Kristo. Kaya muli ho, magandang gabi po sa bawat isa, kay Nanay Menchi, yan po si Georgie, amen, sabi ni Georgie, pagpalain po ng Panginoong Diyos ang atin pong tatalakayin, malagong pananampalataya. Pero bago po tayo tumungo, kamusta na po ang ating mga kapatid po sa Japan, lalong-lalo na si Lizette at saka din naman po si Midori. Magandang gabi po. Ayan, si Desbe. Ayan. Desbe. Magandang gabi po sa ating mga kapatid na nandiyan po sa United Kingdom, sa Canada, yan po, no? Sila ang Ramos family po, no? At saka po sila Eunice, magandang gabi po sa inyo. Ano po yung malagong mananampalataya? Paano lalago ang isang Kristiyano? Sapagkat ito po ay isang usapin na mahalaga para ang isang mananampalataya po ay maranasan niya ang kapangyarihan ni Kristo. So ang atin pong tatalakayin ngayong gabi, pinamagatan po natin malagong mananampalataya. Pero bago po tayo tumungo sa ating pag-aaralan, tayo po ay dumako po muna sa panalanginan upang parangalan natin ang Ama, ang Anak at ang Banal na Espiritu. Muli kami po ay lumalapit, Ama, sa kapangyarihan ng iyong banal na salita at sa patuloy po ninyong pagbabasbas, pag-iingat, gabay at patnubay. Taglay-taglay ko ngayon ang mga salita pong ipangangaral, Panginoong Ama. The joy of spreading your word, the joy of teaching all of your words unto our brethren. Nagbibigay po ng kalakasan sa akin, nagbibigay po ng mga ngiti sa akin, nagbibigay po, Panginoon, ng iba yung pagpapala, hindi lang po sa akin, kundi sa buong sambahayan ko po. Salamat, Panginoong Ama, sa patuloy pong paglilinis ninyo sa aming mga maruming puso. Ako po'y lumalapit po na may pagpapakumbaba. Nagkaroon po ako ng mga pagkakamali sa isang buong linggong pumasok, sa buong umaga po hanggang hapon, pagkakamali sa mga naisip, mga maling motibo, nasabi po na masasakit o kaya kung minsan po yung mga pagbibiro na hindi marapat, kasama na rin po, Panginoon, ang mga nalakaran na taliwas po sa inyo pong katwiran at kalooban. Sa pamagitan po ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu, patuloy na linisin ninyo ang aming pag-iisip, puso at damdamin. Sa anuman pong mga sinadya at di sinasadya, malaking kasalanan o maliit man na mga pagsalangsang, o kaya ito may naging hayag, ikinublit, itinago po ng mga pagkakamali, cover us with your precious blood. Ang sabi po ng inyong mga salita, kung hindi po tumigis ang dugo ni Kristo, ay hindi po kami mapapatawad sa lahat ng aming nagawang mga kasalanan. Kaya Ama, maraming salamat po. Ikaw po ang aming pong katwiran, kabanalan, kalakasan. Sa iyo lamang po ang pinakamataas na papuri at pagdakila po. Sa banal na pangalan ni Jesus. Amen at amen. Muli po, purihin po ang Panginoong Diyos. Amen po ay ibig sabihin siya nawa. Kaya pag nag-aamin po tayo, ibig sabihin po, tayo ho ay sumasang-ayon. Yan. Sabi ni Georgie, amen. Sabi ni Maribel Reybuenan, amen. Sabi po ni Desbe, amen. Purihin po ang Panginoon Diyos sa buhay ni Demalin. Kaya pagpalain po tayong lahat ng Panginoon kung itatanong po natin, paano po lalago ang isa pong nananampalataya, no?
At dito po sa ating pag-aaral, malagong mananampalataya. Meron pong sinabi si Kristo na kung tayo man po'y magtaglay ng isa pong pananampalataya na kasing liit ho ng butil ng mustasa, pwede nating sabihin po sa isa pong malaking bundok, siya po'y gumalaw at ito po'y gagalaw. Sabi nga nun dati commercial ng Milo, no? Everything starts from small beginning, no? Ibig sabihin po, nagsisimula ang lahat sa mga maliliit na bagay. At kung meron nga po tayong pananampalataya, let's say, sinimulan ng Diyos ang ating pong pananalig, sinimulan niya ang ating pananampalataya, na ito po ay kasing liit po ng butil ng mustasa. Alam niyo po, kung nakakita na po kayo ng butil ng mustasa, kung nakakita na po kayo ng linga, okay? Yung pong ginagamit natin sa mga butchi pag kumakain tayo, yung mga linga ho na yan, mga maliliit po na mga buto yan, talagang kung hindi mo gagamitan ho ng magnifying glass, hindi mo makikita, pero masarap po yung linga, dahil ginagamit po sa mga butchi, ginagamit po sa mga spices, at yan po masarap, lalo na po ang mga Koreano pag kinakain nila po yan. Kung ganun man po, parang gatuldok yung ating pananampalataya. Pero talagang lumalaki at nananalig tayo na tayo po ay ililigtas ng Diyos, na tayo po ay pagagalingin ng Diyos. Sabi nga ni Kristo, pwede mong sabihin sa bundok na siya'y gumalaw at ito po ay gagalaw. Ito po ang talata ng Biblia na matatagpuan po natin dito po sa Mateo 17:20. Napakaganda ho ng sinasabi in Matthew chapter 17 verse 20. Sabi po ng ating Panginoon, tandaan ninyo. Yun po yung sinasabi natin pagka po nagbabasa tayo ng Biblia at sinasabi po dito, verily, verily, I say unto you, o kaya tatandaan ninyo, ito po'y mahalaga. So sabi po ni Kristo rito, tandaan ninyo kung kayo ay may pananampalataya sa Diyos na sinlaki ng buto ng mustasa, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, lumipat ka roon, at ito'y lilipat nga. Tunay na walang bagay na hindi ninyo magagawa. Kaya yun po yung nais ko pong i-share sa inyo. Hindi naman biglaan lang na ang prayer circle nagsimula po, biglaan ganun It started out 6 years ago, 7 years ago. Nagsimula po sa 2 o 3, nagsimula nung pandemic, na bakit hindi natin po bigyan ng kabuluhan ang araw-araw nating gawain, hindi lang tayo nakatenga ho sa bahay, o kaya po'y nanonood ng Netflix, bakit hindi natin i-tap o gawin po ang online na atin pong pananalanginan, upang maging makabuluhan ng araw natin. Kaya nagsimula nga po noong 2020, ito pong ating prayer circle online. At mula po doon, nakita ninyo, 2, 3, lumago, naging 4, naging 5, lumaki po siya. Alam niyo po yung buto po ng mustasa, sabi ko nga parang buto lang ng linga, gatuldok ho. Pagka yung ballpen ninyo, itinuldok ninyo, ganun kaliit lang po. Pero pag ito po ay naitanim sa matabang lupa, lalaki ng lalaki ho yung mustasa, kapatid. Nakakita na ho kayo niyan, doon po sa probinsya ng misis ko po, ang lalaki ho ng mustasa doon. Ang lalaki po ng mga tanim po nila roon, at masarap pong gulay yan, pag lumaki yan, talagang napakalaki. Bakit ho inihahalin tulad sa maliit na buto ng mustasa? Kasi po yung maliit na buto na yon, pwede pong lumago, pwede po yan na maging kapaki-pakinabang, pwede pong magkaroon ng maraming dahon ho yan, at mula po sa buto na yon, maging source po ng iba't ibang uri ng nutrients o vitamins. Ibig sabihin, mula sa butong maliit, pwede pong maging kapaki-pakinabang ang buhay ng tao dahil siya po ay lumago. Kaya nga, dun po sa Matthew chapter 17 verse 20, palagi tayong pinapaalalahanan po ni Kristo dito. It's always a constant reminder. Tandaan ninyo, kung kayo'y may pananampalataya sa Diyos na sinlaki ng buto ng mustasa, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, lumipat ka roon,
at ito'y lilipat nga at tunay na walang bagay na hindi ninyo magagawa. Kaya yun po yung nais kong i-share sa inyo. Nararanasan po namin, especially in our prayer circle, sakit gumagaling. Yung pong broken-hearted po na mend na pagbabati ang mga miyembro ng pamilya. Yung pong may sakit na minsan nga ho terminal pa, humahaba ang buhay. At lalo tigit po, ako po ay saksi dyan. Sa dami-dami ng pinupuntahan ko at sa dami-daming pinupuntahan ng aking may bahay, nakalukob ang lahat ng proteksyon, ang pag-iingat, dahil walang imposible po kung tayo may pananampalataya na kahit simulan nyo po sa isang butil po o buto ng mustasa, pwede mo pong sabihin sa isang bundok na malaki, gumalaw ka, at ito po'y lilipat. At wala pong magiging mahirap po sa atin. Lahat po ay pwede nating magawa basta tayo po ay may pananampalataya kahit simulan po natin kasing liit po ng mustasa. Ganun po dumadaloy ang kapangyarihan ng Diyos kung meron po tayong malagong pananampalataya. Tandaan niyo po yan. Kaya marami tayong mga saksi at ako po ay nagpapatotoo din. Hindi ko po alam kung paano nangyayari na babudget yung time. Basta po kasi ang heart's desire ko, sabi ko sa Panginoon hanggat ako nabubuhay po, Panginoon, hindi ako a-absent po sa prayer circle. Umabsent na ako sa work ko, wag din sa prayer circle. Pero dahil sa akin pong dedication at devotion po na ganon, never po akong na-late sa eskwelahan ko. Never po akong inalaw ng Diyos na ako po'y masalary deduction dahil hindi ako nakapasok. Minsan ho, yung mga patotoo ko po, nag-prayer ng umaga at medyo tumagal yung prayer po. Kaya pati po dun sa Intercessors Philippines, dahil pagkatapos po ng panalangin po ng mga kapatiran, lumilipat po tayo sa mga panalanginan naman po ng mga senior pastor. Ang tawag po doon Intercessors Philippines. At yun naman ho, siyempre mga minsan maabot to ng 30 minutes, pero ang maganda ho doon, nagkaroon ng pagkakataon na ako po'y na-late, at pagdating ko po sa school, mga 7:30 at may klase ako ng 7 o'clock ng umaga. Sabi kong ganun po, siguro wala na, baka binawasan ako o na-absenan na ako. Kasi wala na po yung mga estudyante, akala ko po ay umalis na. Pero talagang napakabuti ng Panginoong Diyos. Nung pagkasabi ko, nasan yung mga estudyante? Ayun po sir, pinapunta po sa misa dahil magmimisa po ng alas 8 at wala pong klase mula alas 7 po hanggang alas 10. Kasi ang mga bata ho, mga estudyante ninyo, nandoon po, pinadala po para magmisa po. So sabi ko, talagang nakakamangha ang Panginoon dahil hindi niya po iaalaw na akala po natin, ako baka magkasakit po ako sa gagawin ko kasi talagang gigising ng umaga, pagkatapos minsan nata-traffic na po. Opo, nangyari po sa akin po yan. Sabi ko, Lord, gustong-gusto ko mag-Bible studies na sana po kahit na malate ako, maunawaan po ako ng mga kapatid. Siyempre, hindi po palaging perfecto. Yun yung kinukwento kung ako po'y na-traffic ng 2.5 na oras mula Espanya ho hanggang dito sa amin. Pero nagkabuhol-buhol man po ang traffic. Sabi ko, Lord, ano pong pinakamagandang gawin? Sabi ng Panginoon, mag-message ka na lang doon po sa website o sa Facebook account, mauunawaan nila. Kung naalala nyo po, yun po yung ating Bible studies na nagsimula tayo ng alas 8. Pagdating ko ng alas 8 rito, sinet up po muna ito pong ating computer room, pero natapos pa rin po. Marami pa rin nanood from 8 o'clock to 9 o'clock. Kaya, alam nyo mga kapatid, sabi nga po nung ating talata na pinag-aaralan sa Mateo 17:20, lahat ng bagay magagawa po ninyo basta may pananampalataya kayo Tunay na walang bagay na hindi ninyo magagawa kung kayo'y may pananampalataya sa Diyos na sinlaki po ng buto ng mustasa, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, lumipat ka roon at ito po ay lilipat. Magandang gabi po kay Angelo Luklukan at sa lahat po ng ating mga kapatid, lalo na po sa Raduban family. Yan, sila Joyce, sila Crisel, at lalo tigit po, yan po si Nel, mga kaibigan po natin sa church. Kaya
Mga kapatid, wala pong sayang o wala pong panghihinayang o kaya wala pong natalo o kaya po'y wala pong nalugi. Lalong-lalo na kapag inuuna natin ang panalangin. Alam ng Diyos po na gustong-gusto ng puso nating magturo at alam na alam ng Diyos nag-e-enjoy tayo lalo na po sa panalangin. Alam niyo po mga kapatid, ito po, sa pag-aaral ko po ng Bible, ang isang taong hindi na po nananalangin, ang isang tao po na bakante po siya sa kanya pong trabaho, pero hindi niya binuklat yung journal niya, wala siyang naalala na isang kapatid o kaya wala po siyang ipinagpasalamat sa Diyos. Pagmamataas po yun, kapatid. Ang hindi pananalangin po, uulitin ko po, pagmamataas sa Diyos. Kaya i-assess natin yung ating sarili. Baka akala natin humble tayo, baka akala natin po tayo po may mababang kalooban. Pag hindi ho kayo nananalangin at nakakalimot kayong manalangin, lalong-lalo na ang utos po ng Panginoong Diyos, manalangin kayo palagi, manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon. It means, dinidefy natin ang Diyos, hindi natin siya pinasasalamatan, at tayo po, nananalig tayo sa sarili nating kakayanan. Ang hindi ho nananalangin, uulitin ko po, ay nagmamayabang sa Diyos dahil imposibleng hindi mo kailangan ng panalangin, imposible po na mas mahalaga pa sa iyo yung trabaho mo kaysa sa panalangin. Unahin muna natin ang Diyos. Ayan. Unlad. Yan po ay ipinatupad na ng Panginoon po. Maraming taon na po nakakaraan. Unahin natin lamang ang Diyos. It's the acronym for the word unlad. At ang Diyos ang bahala sa buhay po ng lahat ng nagpa-prioritize o nangunguna po para sa ating Panginoong Diyos. Kaya yun po, magandang gabi po kay kapatid na Minda Manuel. Ayan po. So dito po sa pinag-aaralan natin, paano po natin malalaman ngayon kung tayo po ba ay patuloy na lumalago o patuloy po na masasabi po nating lumalalim? Una po sa lahat, kailangan lumalago ang isang mananampalataya sa kagandahan po ng kalooban. Ayan. Isang bagay po na dapat nakikita po pag tayo po'y lumalalim sa faith natin, sabi ng 2 Peter chapter 3 verse 18 o ikalawang Pedro 3:18. Sa halip, patuloy kayong lumago sa kagandahang loob ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo. At sa pagkakakilala sa Kanya at sa Kanya lamang kasi ang kaluwalhatian ngayon at magpakailanpaman. Amen. Ano pong sabi? Sa halip, patuloy kayong lumago. Saan daw po tayo lalago? Sa kagandahang loob ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo. Alam niyo po mga kapatid, totoo po yun pagka mga bago tayong mananampalataya, nandun po yung talagang mainit na mainit tayo. Kung napapanood niyo po yung mga ibang mga kapatid po natin sa faith, lalo na mga artista. Minsan pag tinat sila ni Lord, talagang hot na hot po sila Pero kung minsan nagiging daluyan pa tayo ng panlalait sa kanila, Katulad ng isa pong nagpapatotoo na talagang pinatawad siya, umiiyak pa siya. Tapos marami pang nagbash sa kanya, ay kapatid, mananagot po tayo sa Panginoon po noon. Siyempre naranasan niyo po dati na nakakilala tayo sa Diyos. Pagkatapos po, wala po talagang oras na hindi tayo nananalangin. Tapos pagkatapos po, wala pong panahon na hindi po tayo nagbabasa ng Biblia. Pero tingnan niyo po, sustainable po ba yon? Ibig sabihin po ba, tuloy-tuloy po ba yon? O ngayon talagang walang puwang ang panalangin po sa inyo? Wala po tayong puwang sa atin pong pagbabasa ng Biblia. Maski po sa atin pong mga devotion po sa Panginoon, walang puwang. There is something wrong, kapatid. Kasi sabi po ng Biblia, kinakailangan tayo po ay lumago sa kagandahang loob ng ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat si Kristo po tagapagligtas natin. So kung paano po yung sipag ni Kristo sa prayer, dapat tataglayin po ng isang mananampalataya. Kung paano si Kristo po ay nagbata, nagtiis, tataglayin din po natin yon kahit na step by step po. Pero darating ang time po
Hindi na tayo maaasar po pag tayo po ay iniinsulto. Hindi na po tayo masyado pong tawag nga natin ho doon, patola o pinapatulan natin yung mga naririnig natin na tayo po nasasaktan pa o kaya po patuloy po na gaganti tayo sa mga social media. Totoo po yun Ang tao po pwedeng masaktan Pero dahil ang sinasabi nga natin nung kasing liit ho ng mustasang pananampalataya ay palaki ng palaki hanggang ito po ay maging isang malaking gulay na ating kinakain yung pong mustasa mustard ibig sabihin natin hindi tayo mananatili lang na buto. Yung maliit pa nga lang ho na buto ng pananalig, pwede mo pong sabihin sa bundok gumalaw Paano ho kung talagang namukadkad na po tayong gulay katulad ng mustasa, katulad ng mustard po. Mas marami po tayong pwedeng gawin, mas marami po tayong kapakinabang na pwede po nating ipagkaloob sa Diyos. Basta kung tayo po ay lalago, ang ganda ho ng sinasabi ng premise ng Biblia, Kung tayo po ay lalago sa kagandahang loob ng ating Panginoon. Ayan. Kaya napakaganda, Gandang gabi po kay Pastor Elmer, kay Salvador Tilar. Good evening po lahat sa Puray Christian Church. Marami kaming mga good news sa inyo at kasama yan sila Salvador, kasama po sila Georgie. Bibisitahin ko po kayo dyan this coming March 30. Nandyan po kami. Kaya excited na po kami. Every 3 months lang po kami nakakaakyat. So yun po ang ating sinasabi, Sa halip, patuloy po tayong lumagawa sa kagandahang loob ng ating Panginoong Diyos. Pagka maganda yung ating kalooban po, hindi po tayo basta-basta pong nagpapadala sa mga naririnig. Lalabas ang kagad sa tenga ho natin yan Sinabi daw ni pastor, ganito ka. Ay, mas marami pa po akong mahalagang gagawin kasi wala na po akong time pakinggan yung mga magsasalita ho ng ganyan Kasi ang prayer po, yun na po, dinededicate ko sa buhay ko po. Pastor, ano ka daw hindi ka maayos magturo. Wala na po akong pakialam sa ganun Ang pinakikialaman ko po, yung pong mga kapatid na nangangailangan ng prayer. Pastor, may nabalitaan kami, ganito daw po ang inyong pamamalakad. Wala na po akong concern doon Ang concern ko po talaga, natuturo ko ba yung pong pinasasabi ng Diyos po sa akin. Kumbaga pagka kayo po'y lumalago na sa kagandahang loob ng Diyos, yung mga minor hindi nyo na ime-major yon. Ang ime-major ninyo, yung panalangin, yung pagbabasa ng Biblia, yung pagdalaw sa mga kapatid, yung pangangamusta po sa kanila, yung mga minor po, mga kapatid, yung mga kuminsan may nasabing ganito, meron daw nakitang ganyan, wala na po akong concern dyan. Lalong-lalo na kapag ikaw po ay lumalago na sa kagandahang loob ni Kristo. Pangalawa para tayo mag-mature as a Christian, kailangan ang atin pong pagkatao ay nagiging katulad na ni Kristo. Sabi nga po, ikalawa, pagiging katulad ni Kristo. May talata po sa Biblia, sabi po ng Efeso 4:14 hanggang 15. In the book of Ephesians, chapter 4, verse 14 to 15, nang sa gayon, hindi na tayo magiging tulad sa mga batang madaling matangay ng sari-saring aral. Hindi na tayo maliligaw ng mga taong hangad ay dalhin tayo sa kamalian sa pamamagitan ng kanilang katusuhan at panlilinlang. Ano pong sabi ng verse 15? Sa halip, sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig. Ano po daw ang pag-ibig? Pagsasalita ng katotohanan. Ayan. Sa diwa ng pag-ibig, tayo'y dapat maging lubos na katulad ni Kristo na siyang ulo nating lahat. Ayan. Kasi po pag hindi po tayo malalim at nakaangkla ng pagiging katulad ni Kristo, mamaya nakarinig lang kayo ng aral. Dito kapatid, pag binasa ko sa iyo, bawal kumain ng ganito. Isang talata lang yung nabasa po, hindi pa natin nakita yung konteksto. Puntahan niyo po yung mga pastor na nangangaral sa inyo, yung mga concern po sa inyo. Pastor, totoo ba yun na bawal kainin ito? Tignan natin yung kabuuan ng Biblia from Old Testament to New Testament. Minsan kasi isang talata bubunutin natin, kapatid, maraming nagkakamali ng ganun Pero pag tayo katulad na ni Kristo,
lahat po ng bagay sinasaliksik natin. Lahat ng bagay po tinitignan natin. Hindi lang tayo nagsasaliksik na may nabasa akong isang talata. Hindi ho ganun. Kasi po pag tayo ho naniniwala agad sa mga sinasabi, mga tinuturo na ikaw mismo po, hindi ka po deeply grounded at hindi ka nagbabasa ng Biblia, ay para ka pong alon, tatangi-tangayin ka po. Isang bata po na madali pong matangay. Kaya nga ho ang paalala sa atin, nang sa gayon, ang sabi ng Efeso 4:14, hindi na tayo magiging katulad sa mga batang madaling matangay ng sari-saring aral o sari-saring aral. Hindi na tayo maliligaw ng mga taong ang hangad ay dalin tayo sa kamalian sa pamamagitan ng kanilang katusuhan at panlilinlang. Yung bata ho kasi madali siyang paniwalain eh. Pagka ho tayo bata pa, siyempre hindi pa nakapag-aral, ano ho. Pag sinabi mo sa bata ho, naku, matulog ka na, kukunin ka ng multo. Pero alam naman ho natin mga kapatid, ano ho, yung mga ganun ho na pinananakot sa atin nung habang tayo lumalaki. Natatawa na lang ho tayo ngayon, hindi ho ba? Na, naku, pag nakalunok ka ng kalamansi, tutubo po yung buto niyan sa tiyan mo. Nangyari na ho sa akin nung bata po yan eh. Takot na takot ako. Sabi po kasi sa akin, ano ho, na mga nakakatanda sa akin, lalaki daw ho, magiging puno, lalabas daw po yung puno dahil yung buto ng kalamansi na itanim sa tiyan. Pero pag dumating ang panahon ho, katulad nung bata ho ako, hindi pa ako nakakapag-kinder. Nung kinder po ako, tinuruan po kami ano po ang bahagi ng buto. Pagdating ng grade 1 ho, tinuro na po yung bahagi ng halaman. May mga cotyledons, kung naalala nyo po yon, nagkakaroon na po ng sprout. Tapos ituturo po no, na hindi pala pwedeng mabuhay dahil meron pong asido yung tiyan natin. May hydrochloric acid po pala. At ang buto po, pagka pumunta po doon, tutunawin po o kaya po ay lalabas ng buo po sa katawan natin. So, bakit po tayo natuto? Kasi nag-aaral tayo eh. Gayon din naman po ang isang bata na hindi po nag-aaral ng salita ng Diyos para po tayong bata ho ang halintulad po ng Panginoon. Matatangay kayo ng iba't ibang aral. Kaya kailangan ho, tayo po ay maging katulad ho ni Kristo. Ayan, pagiging katulad ni Kristo. Sabi po ulit ng Ephesians chapter 4, verse 14 to 15, nang sa gayon, hindi na tayo magiging tulad sa mga batang madaling matangay ng sari-saring aral. Hindi na tayo maliligaw ng mga taong ang hangad ay dalin tayo sa kamalian sa pamamagitan ng kanilang katusuhan at panlilinlang. Sa halip, sa pamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig, tayo'y dapat maging lubos na katulad ni Kristo na siyang ulo ng lahat. Magsalita tayo ng totoo at yung ating diwa ng pagsasabi ng totoo ay base ho sa pag-ibig. Pagka gano'n ho, hindi na po tayo malilinlang. Kaya marami pong mga nagsasabi, bawal ito, bawal yan, bawal yung ganito. Opo, may mga bawal po sa Bible. Pero kung minsan ho, yung mga minor na bawal, yun ang ginagawa nating major. Lalo na yung mga andaming bawal sa pagkain. Basta po ang ating guiding principle, nasa Bible din po, lahat ng bagay na malabis ay masama. Pero lahat ng pagkain po nilinis na ng Diyos. Ayan. Kasi maraming mga mananampalataya, mababaw pa po yung kanilang pagkakaunawa sa Biblia eh. Nakabase po sa lumang tipan. Kaya pati po yung kanila pong kaalaman, yung karunungan nila, bansot, hindi po lumalaki, hindi po lumalago. Bakit? Hindi po sila nagiging katulad ni Kristo na ang sabi sa Biblia ho, nagsasabi ng totoo sa diwa po ng pag-ibig. Sa halip, sabi ng verse 15, sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan na nasa diwa ng pag-ibig, tayo dapat ay maging lubos na katulad ni Kristo na siyang ulo nating lahat. No? Kaya po, pag tayo po'y nananatiling bata, hindi lumalaki. Pagka ho tayo ho sanggol, pinaiinom tayo ng gatas, okay po yun. Pag lumaki-laki na ho, nung bata kami, no, papakainin ka na po ng Gerber o kaya kung wala naman po ano ho, at pag lumaki-laki ka na po, pwede na pong kumain ng kanin. Pagkatapos so himayin po yung isda kasi hindi pa nga pwedeng makain po nung bata ho, yung toddler eh.
Pero pagdating ho niya ng mga grade 1 na, tuturuan na siyang kumain po ng mga tilapia, marunong na siyang magtinik. Pagdating ho ng elementarya, pwede nang magkamay yung bata, masarap nang kumain, hindi na natitinik, hindi na nabubulunan. Bakit? Natututo po siya. Gayon din naman pong isang mananampalataya. Sa una po, aalalayan ka, sa una po, tuturuan ka, pero kailangan ho, mayroong pong paglago. Grade 1, grade 2, grade 3, grade 4. Pag naipasa mo po yung grade 4, nasa grade 5 ka na, grade 6. Pagkatapos nyo po ng grade 6, under po ng junior high school, magiging grade 7 ka na, grade 8, grade 9, grade 10. Pagdating mo po ng senior high school, grade 11, grade 12, doon ba nagtatapos? Hindi, gusto mo magkolehiyo, first year, second year, third year, fourth year high school. At pagkatapos mo po, gusto mo pa maging dalubhasa, nag-master's degree ka. Pagkatapos mo mag-master's degree, nag-PhD ka ng 3 taon, doktorado ka. Kaya kung ano po yung pinagdoktoraduhan mo, o halimbawa po yung naging eksperto ka sa kasaysayan, alam na alam mo po yun. Dahil mula po sa maliit na sanggol, lumago ka ng katulad ho ng Panginoong Hesukristo. Kaya sabi po ni Sister Irma, ang masama ay ang lumalabas sa ating bibig na nagbubuhat sa ating puso. Hindi nga tayo kumakain ho ng mga pinagbabawal, balot, dugo, ganyan. Pero pagka naman nagmura tayo ng mga katunggali natin sa relihiyon, talagang murang malulutong. Tama ho yung sabi ni Sister Irma. Yung lumalabas sa bibig natin ho, galing sa puso, yun ang marumi. Pero yung pinapasok natin sa bibig natin, malinis ho yun. Pagkain ho yun At anumang pagkain na ipinanalangin, malinis po yan. So yun po yung maturity natin, hindi na tayo natitinag ng kung ano-anong mga ginagawang aral. Pangatlo ho, mga kapatid, yung pagiging matatag natin sa karunungan. Sabi ng 1 Corinthians chapter 2 verse 6 o unang Korinto 2:6, gayunpaman sa mga taong matatag na sa buhay espiritual ay nangaral kami ng salita ng karunungan, hindi ng karunungan ng mundong ito o ng mga tagapamahala sa mundong ito na ang kapangyarihan ay lilipas. Ayan. Gayunpaman, praise God, ano kapakaganda, no? Gayunpaman, ang sabi po dito ni Pablo, sa mga taong matatag na sa buhay espiritual ay nagsasalita kami ng salita ng karunungan. Hindi ho ng karunungan ng mundong ito. Tingnan nyo po, no, yung karunungan ng mundo na ito, nakatutok lang ho sa buhay natin dito. Ang karunungan ho ng salita ng Diyos, inihahanda po tayo sa buhay na walang hanggan. Kaya kapag ang buhay nyo po ay nananatili sa mga bagay na nakikita lamang po, panandalian. Pero sabi nga ng Biblia, ituon ninyo ang inyong mga paningin sa mga bagay na hindi nakikita, sapagkat ang mga bagay na hindi nakikita po ay panghabang panahon. O dalawang karunungan yan. Saan natin itutuon ng mata natin? Sa mga bagay po na nakikita o sa mga bagay na hindi nakikita. Sabi po ng karunungan po ng mundo na ito, mag-impok kayo na mag-impok ng salapi. Ano po yung karunungan po ng Bible na pag pinalalim tayo, hindi ganun. Opposite Sabi po ng karunungan ng Biblia, wag nga kayong mag-impok ng mga kayamanan dito po sa lupa, sapagkat dito po ang kayamanan po ay sisirain lamang po ng mga kalawang, sisirain po ng mga insekto, at gayon din naman po, pwedeng pasukin ang bahay natin ng magnanakaw para nakawin po ang lahat ng ating kayamanan. O nakita niyo po yon, magkaibang karunungan po yon. Karunungan na mag-ipon ng kayamanan dito sa mundo, mga ginto sa lapi, pero ang tinuturo sa ating mas malalim na karunungan, mag-impok tayo ng kayamanan sa langit na hindi pwedeng sirain ng kalawang, hindi pwedeng sirain ng insekto, ni hindi po pwedeng pasukin ng magnanakaw. Bakit ibang magkaiba yung mga karunungan natin sa karunungan ng mundo? Kasi, sabi ng 1 Corinthians chapter 2 verse 6, gayunpaman, sa mga taong matatag na sa buhay espiritual ay nangaral kami ng salita ng karunungan. Hindi ng karunungan ng mundong ito o ng mga tagapamahala sa mundong ito na ang kapangyarihan ay lilipas. Napansin niyo po? Kaya po ang karunungan natin panghabang panahon Pero ang karunungan po ng mundo na ito, nakatutok po sa kayabangan ng tao, hindi ho ba? Sabi ho nung isa pong mayaman, bukas magtatayo pa ako ng maraming kamalig. Ang karunungan natin na binibigay ng Diyos, pagkamalalim ka na Hindi mo nga alam kung ano mangyayari mamaya. Hindi mo nga alam kung ano mangyayari bukas
Kaya ano po yung karunungan natin? Lord, if it is your will, o Panginoon, kung loloobin mo, tulungan mo po kami na kami po ay makapagtrabaho bukas. Yun po yung karunungan ng Diyos. Pero ang karunungan ng tao, ay, ako po ay kakain na lang, ako po ay iinom na lamang, magpapakasaya-saya ako. Sabi ng Panginoon, wala kang karunungan. You fool. Mamayang gabi, babawian na kita ng buhay. Pero ano po yung karunungan na binibigay sa atin? Hindi po karunungan po ng mundong ito eh. Karunungan po ng langit. Karunungan tinuturuan tayong umibig. Karunungan na tinuturuan po tayo na lumalim sa Diyos. Karunungan po na tayo po ay tinuturuan ng Panginoong Diyos na patuloy magtuon ng ating pansin sa mga bagay po na hindi nakikita. Kaya nga mga kapatid, sabi po ng 1 Corinthians chapter 2 verse 6, gayunpaman sa mga taong matatag na sa buhay espiritual ay nangaral kami ng salita ng karunungan, hindi ng karunungan ng mundong ito o ng mga tagapamahala sa mundo na ito na ang kapangyarihan ay lilipas. Kaya ho, sa mga tao, sabi ho, matatag na. Kaya pag matatag na, malalim na, malago na ho sa pananampalataya. Meron pa po, ika-4 po, yung pagkakaisa sa pananampalataya, ayan. Yung pala ho, part ng maturity po ng paglago sa pananampalataya. Sabi ng Ephesians chapter 4 verse 13, hanggang makarating tayo sa pagkakaisa ng pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ng Diyos. Sabi nga po ni Pablo sa mga taga-Korinto, pag binasa niyo po yung 1 Corinthians, yung chapter 1, 2, and 3, sabi ni Pablo doon kayo may mga makamundong karunungan pa Ang mga makamundong pagnanasa ninyo nagkakabaha-bahagi pa kayo, nagkakampi-kampi pa kayo. Kami kay Apolos, kami naman kay Pablo, kami naman kay Cephas, kami naman dito kay, di ba ho, kay Barnabas. Bakit to nagkakanya-kanya? Kasi akala nila, nakabase po yung pong galing ng pagpapahayag ng Diyos dito sa mga tao po na inatasan ng Diyos. Mali po yun. Dapat po, we go to the point that we are going to have unity in the Spirit. Pag sinabi po nating unity of the Spirit, walang mataas sa church. Wala pong makikita tayo na magaling. Wala po na insignificant yung kanya pong ministry. Tatandaan niyo po yung aking palaging pinapangaral, maging tagapaglinis ka man, tagapukpok ka ng mga silya sa puray. O kaya ikaw po yung taga-kolekta, taga-panalangin, o kaya ikaw po yung opening prayer. Ikaw yung pastor na naghanda po ng preaching. Lahat po yan ay pantay-pantay sa Diyos at dapat po, sabi ng Biblia, we come to the point na tayo po'y makarating sa pagkakaisa ng pananampalataya at pagkakakilala sa anak ng Diyos at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Pagka ho sa isang church o kaya po sa isa pong magkakapatiran, may pataasan ho ng ihi. Meron nung makikita natin na kampi ako dito kay kapatid na Juan. Kampi ako dito kay kapatid na Jose. Kampi ako kay kapatid po na Gregorio, no? Mga kapatid, we have not matured enough to know the unity in the Spirit. Yung sinasabi po ni Pablo doon, pagkakaisa sa Espiritu ng Diyos. There is no insignificant o walang kabuluhan po na ministeryo. Lahat po ay mahalaga sa Diyos, maging bata o matanda, babae ka man o lalaki, o kaya nga po ikaw man ho, makasalanan ka kung minsan, wala tayong masasabi na tayo po'y palaging nakatindig. Kaya nga ho, tinuturo ng isang matured na Christian, ng isang matured po na pastor, lahat tayo pwedeng mahulog sa kasalanan, lahat tayo maging maunawain po, lahat po tayo dapat magpanalanginan po sa kahinaan ng isa't isa. Kaya immature pa po yon yung mga tao po na magagalitin, yung mga tao po na bigla na lang pong maninigaw po, no? Yung mga tao po na aalis na lang sa church bigla dahil hindi niya nagustuhan yung pastor. Yung mga ganun, no, mga kapatid, we have not attained the maturity that Paul has taught us, at ito pong maturity po ng unity in the Spirit. Sabi niya po sa Efeso 4:13, hanggang makarating tayo sa pagkakaisa ng pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos
at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Kaya napakaganda po no ng ating tinatalakay. Sabi nga po dito, malagong pananampalataya o malagong mananampalataya, kung may pananampalataya tayong kasing liit ng mustasa, masasabi natin sa bundok na ito, gumalaw ka at siya'y gagalaw. Lumipat ka at ito'y lilipat. Pero ang pananampalataya natin, hindi naman mananatili lang na kasing laki ng mustasa Lalago yan katulad ng gulay ng mustasa. Magiging masustansya, magiging malaki ang benepisyo niyan sa katawan natin. At gayon din naman, para po tayo maging malagong mananampalataya, dapat maging malago tayo sa kagandahan ng kalooban, magkaroon tayo ng pagiging katulad ni Kristo, magkaroon tayo ng pagiging matatag natin sa karunungan, at ika-apat at huli sa lahat, magkaroon tayo ng pagkakaisa sa pananampalataya. Bilang pangwakas, sabi po dito, sabi ni Pedro, ito po isa po sa malalim na pangaral niya, Sabi po ni Pedro, apostol po ni Kristo. Ayan po, bago tayo tumungo dyan, si Pedro nagsimula po siya bilang mamamalakaya o fisherman. Nung fisherman po siya, ang dami niyang duda sa kanyang sarili. Dumating po yung panahon, natakot nga po siya, mainitin yung ulo po ni Pedro, tinagpas niya po yung tenga po ni Malcos, alos na tagpas. Sabi ni Jesus Christ po, hindi tama yung inaasal mo. Dumating yung time po, sa sobrang pagkatakot niya, pinagkatuwa niya po yung Panginoon po 3 beses. Pero nung nag-mature po si Peter, nakita niyo naman nung siya po ay papatayin na. Sabi niya pong ganun, hindi karapat dapat sa akin na ako'y ipako sa krus. Ang kailangan sa akin, ipako niyo ko ng pabaliktad kasi hindi ako karapat dapat na tumulad sa pagkapako ni Kristo. O, kita niyo po yung maturity niya, sabi po dito, bilang pangwakas, gaya ng sanggol, kayo ay manabik sa dalisay na gatas na espiritual upang lumago kayo tungo sa kaligtasan. Sapagkat naranasan na ninyo ang kabutihan ng Panginoong Diyos, kaya, ang sabi po, manabik kayo sa dalisay na gatas na espiritual. Kaya, alam niyo mga kapatid, nagsimula naman yung baby, nakadikit po yung pusod niya doon po sa pusod din po nung nanay. Ang vitamina po nung baby, hindi pa naman kumakain yan dumadaloy lang sa pusod. Siyempre nung pinanganak, pinutol po. Ang unang pagkain ng baby po, yung pong gatas ng kanyang nanay. At yung gatas ng nanay niya, hindi naman siya mananatili po doon. Siyempre lalaki po yung baby. At pagka lumaki na ayan na po, papakainin po ng mga gulay na, di ba may mga ganun mga gulay na inosterizer, mga gulay po na, minsan nga po, ang tawag dyan pag binili nyo, yung parang gerber, pero hindi mananatili yung bata doon kasi ang bata ay magiging toddler. Papakainin nyo na siya ng kanin, hihimayan nyo na po siya ng isda. Pero darating ang time, pagka po siya nasa elementarya na, pwede na siyang kumain ng karne. Kakainin niya na po yan. At pag siya po ay lumaki na, katulad ng nasa high school na pati gulay, pati po isda, hindi nyo na po hihimay-himay, hindi na siya matitinik. Ano pong pinupunto natin doon? Ang sanggol po ay hindi mananatiling sanggol. Kapag ang sanggol ay naging sabik sa dalisay na gatas, spiritual man ito, siya po'y lalago tungo po sa kanyang paglaki. Sa atin po, kung tayo po'y mananabik sa dalisay na gatas na spiritual, lalago po tayo tungo po sa kaligtasan. Sapagkat, magsimula po nung na-born again tayo, naranasan na po natin ang kabutihan ng ating Panginoon. Muli po, magandang gabi po. Ang atin pong tinalakay, malagong mananampalataya. At sa gabi po na ito, ako po'y nagagalak po muli. Mahal na mahal ko po kayo, kaya sineshare ko po ang lahat na napag-aaralan ko. Kanina po, nung kami nagre-retreat, ang dami ko pong nakitang wisdom sa Panginoon. Ang dami ko pong nakita sa mga binabasa ko po. Nagre-reveal po ang ang Panginoon natin na mga ituturo, mga iaaral, sang-ayon po sa temang kasapatan kay Kristo. Kaya sa gabing ito, nagpapasalamat po tayo. Ako po'y wala pa pong gabihan at ako po'y hindi naman po ganun pang nagugutom, pero ito nakaramdam na po. Kaya tayo po'y nagpapasalamat sa ating panalangin po. Makakakain na po tayo ng gabihan at magkikita-kita na naman po tayo
sa umaga po bukas sa panalanginan at kasama rin naman po isang mahimbing na tulog na hihingin natin sa Panginoon ngayong gabi. Samahan niyo po ako sa isang panalangin. Ama naming makapangyarihan, nararapat po ng isang Kristiyano hindi manatiling sanggol. Ngunit sa amin pong pagnanasa ng mga dalisay na mga gatas espiritual, kami po'y lalaki, lulusog at patuloy po na lalalim po, lalago po sa aming pananampalataya bilang malagong mananampalataya. Salamat po sa mga aral na ito, Panginoon, dahil alam po namin, nakikita namin ang wisdom ng sanlibutan na ito, nakikita namin ang wisdom po ng mundong ito. At dahil po sa aming kaaaral ng Biblia, natataglay namin ngayon ang karunungan po na nanggagaling sa inyo. Salamat po ng marami, Panginoong Ama, dahil sa matatapos na gawain na ito, makakakain po ang inyong lingkod. Salamat po, Panginoong Diyos, hinawi ninyo ang mga traffic kanina para maipahayag po. Ang mga aral na ito ay matagal nang nakatha at patuloy, Panginoong Ama, sa mga pagkakataong walang ginagawa, ang lahat ng mga aral ninyo at kababasa ng Biblia, pinapakita ninyo, lalo na sa pagkilos ng banal na Espiritu upang tumatagpo at mabusog ang lahat ng mga tagapakinig nyo po na inyo pong banal na salita. Prayer ko rin po palagi ang traveling mercy sa akin pong asawa, paglago ng kanya pong law firm, Panginoong Ama, para kami po'y maging daluyan din ng pagpapala, hindi lang sa church, sa maraming tao po na humihingi ng tulong. Salamat din po, Panginoong Diyos, sa lahat ng mga kapatid na sa gabing ito'y umantabay, nakinig, lalo na mga kapatid sa Puray Christian Church, sa Peace of Harvest. Taglayin nawa po namin ang pagpapala, gabay, patnubay, kaligtasan, at lalo't higit ang isang malagong pananampalataya. Sa tema po namin, Panginoon, binigay nyo, kasapatan kay Kristo, sapat ang lahat ng salita nyo upang kami maging marunong, upang kami maging matuto po sa buhay na ito. Maraming salamat po. Ang pinakamataas na papurit, pagdakila po at pagkilala ay muli namin pinagkakaloob sa inyo, Ama, sa banal po na pangalan ni Jesus. Amen at amen. Muli mga kapatid, magandang gabi po sa inyo at sumaatin po ang kabutihan ng Diyos. Mahal na mahal ko po kayo. Magkita-kita po tayo sa darating na linggo. Magandang gabi po sa bawat isa.